San Fernando ng Kamanggagawa Party List. Pag-usapan natin mga kasama dahil kinalampag po kahapon ng mga labor groups ang Kamara para ipasa ang panukalang 200 pesos na legislated wage hike. Magandang umaga po, Congressman San Fernando. Welcome po sa Usapang Trabaho. Magandang umaga po sa inyo at sa mga tagapakinig sa programa. Opo. Sir, kaya pa bang maipasa bago po magsara ang 19th Congress? Neto nga po yung sinusulong na panukalang 200 pesos na legislated wage hike. Alam niyo po, meron pang 5 session days na natitira sa mababang kapulungan sa Kongreso. Kaya po yang maipasa at maitulak kung gugustuhin ng House leadership. And in fact, they are calling for the Malacanang President Bongbong Marcos to certify the legislated wage increase, 200 pesos across the board nationwide, as urgent para maihabol. Kasi pumasa na ho yan sa ikalawang pagbase. And in fact, last year pa po sa Senado, pumasa yan. So ang bola ay nasa Kongreso na. So we believe that the House of Representatives can pass the legislated wage increase and then act it into law before the end of the 19th Congress. Oo, pero sa ngayon ba, sir, dahil kanina sabi mo 5 araw na lang bago po magtapos ang 19th Congress, sa ngayon ba may ginagawa na bang aksyon ang mababang kapulungan ng Kongreso? Alam niyo po, 5 session days, so by around June 11 tatapos ang 19th Congress. Ang banggit ni Speaker Martin Romualdez, iiwan niya daw sa wisdom ng plenaryo ng mababang kapulungan. Mahirap naman ho na panghawakan lang na iiwanan doon sa wisdom ng mababang kapulungan. Kaya kinakalampag natin at tinutulak natin yung House of Representatives na talagang paspasin na itong pag-uusap sa legislated wage increase. Ang lagi kong binabanggit dito, if the House of Representatives can talk about other matters with such haste o kaya nilang paspasin yung pag-uusap, gaya ng pagbabangayan sa politika, bakit hindi kayang paspasin yung pag-uusap sa buhay, dignidad ng mga manggagawa? So may pwedeng gawin dito Oo. Pero sir, ano po bang nakikita nyo yung obstruction, yung hindrance kung kaya't hindi po agad napapaspas itong panukala nga po na 200 pesos na legislated wage hike? Alam niyo po, ang isa sa pinakamalakas na pagtutol dito sa pagpasa ng legislated wage increase ay siyempre yung mga malalaking negosyante. Pinipigilan nito yung pagsulong ng 200 pesos increase across the board nationwide dahil binabanggit nila na kapag nangyari itong pagtataas ng sahod, baka daw bumagsak ang ekonomiya, malulugi ang mga negosyo. Which is paulit-ulit na ho yan na na-debunk ng mga manggagawa. In fact, pumasa na nga sa Senado Ilang beses na inimbitahan yung mga manggagawa through the National Wage Coalition to explain the merits ng pagtataas ng sahod. Hindi naman bumababa ang presyo ng bilihin Totoo So ang pinakamadaling gawin ng gobyerno ay itaas ang sahod ng mga manggagawa at hindi po totoo na inflationary o magkukos ng tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin ng pagtataas ng sahod. In fact nga hindi tumataas. 1989 pa ang huling legislated wage increase. So from 1989 to 2025, ilang beses na tumaas ang presyo ng bilihin. Hindi nga lang taon-taon Every week tumataas ang presyo ng bilihin. Hindi naman gumagalaw ang sahod ng mga manggagawa. So by logic, ibig sabihin, tumataas ang presyo ng bilihin pero hindi tumataas ang sahod ng mga manggagawa. Ibig sabihin, hindi dahilan yung sahod ng mga manggagawa para tumaas ang presyo ng mga bilihin. So what we are saying is, itong pagtutol ng mga malalaking negosyante at paglalabi nila, papigilan yung pagpasa ng mas pagtataas ng sahod, walang walang batayan yan. Pawang pananakot lang yan. So we are challenging the House of Representatives if the arguments have already been debunked
bakit hindi pa ipasa yan sa mababang kapulungan? Mhm. Susugan ko yung sinabi mo kanina, Sir Eli, kasi yung Wage Rationalization Act of 1989, Mm. mahigit 3 dekada na pala ang nakakaraan bago pala. Ang tagal na pala, no? Opo. Magkano yung presyo ng bilihin noon versus sa bilihin ngayon, di ba? Kaya Opo. napakahalaga na talagang isulong ito dahil yung sweldo ngayon, kahit single ka, parang hindi mo kaya makasurvive, di ba? Totoo po yan. Tayo nga po na mga taga Metro Manila, hirap na hirap ng pagkasahin. Yung Mm-mm. 645 pesos. How much more sa mga manggagawa sa probinsya? Just Mhm. imagine, a worker in BARM, ang manggagawa sa BARM, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ang kanilang minimum wage per day ay 361 pesos. Ganong Just kaliit. imagine that. Mhm. So, ganun kaliit. Tayo nga taga Metro Manila, umaaray na papaano pa yung mga nasa probinsya. At talagang kailangan na yan dahil sang-ayon naman sa mga datos, napakataas ng poverty, self-rated poverty statistics, napakataas ng... Mhm. Sir So, Eli. kailangan na ng intervention na itaas yung sahod ng... Mhm. Sir Eli. Yes po. Ayun, Hello? medyo nawawala po kasi ikaw. Go ahead Ah, po. Apo, ang binabanggit natin, sang-ayon naman sa mga datos na ang itaas ang sahod ng mga manggagawa. Napakataas ng poverty, self-rated poverty statistics natin at ng hunger incident statistics. So Mhm. therefore, ang intervention na dapat gawin ng gobyerno ay itaas ang sahod ng mga manggagawa. Mhm. Alam mo, tama ka dyan, sir, kasi imbis na yung palagi yung tulong ng ating pamahalaan doon sa mga nasa laylayan ng lipunan, importante rin yung mga middle and attacks in yung wage increase tayo katulad po natin mga manggagawa, importante rin na tayo pangalagaan nang sa ganoon hindi naman bumaba yung ating antas ng pamumuhay, 'di ba? Dahil nga binabanggit mo, Sir Eli, napakamahal na mga bilihin ngayon, 'di ba? Kung Yes. patuloy 'yan na mangyayari, kada linggo na lang, kada buwan may mga pagtaas ang kahit papaano yung mga basic nating necessities, 'di ba? Tas walang pagtaas ng sweldo, Tama po. baka tayo yung bumaba, tayo yung mapunta sa laylayan ng lipunan. Tama po. Kaya wag po tayong magtaka kung halimbawa po, dumarami recently ang Mm-mm. kriminalidad. Ang isa sa rason niyan ay economic Mhm. Dahil desperado na Correct. ang marami sa mga kababayan natin na mabuhay at buhayin yung kanilang pamilya. At marami ang kumakapit sa patalim para lang mabuhay sa isang buong araw. So if the government, sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, kailangan tumugon sa pangangailangan ng mamamayan, especially right after the 2025 midterm elections. Mhm. Kung seryoso dito ang Pangulo, ang pinakamadaling gawin at sang-ayon din sa National Concern Survey, ang numero 1 na concern ng mga mamamayang Pilipino, ng mga manggagawa, ay itaas ang sahod, pangalawa ang pagkontrol sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. So ito ang tunay na issue ng mga manggagawa at mamamayang Pilipino. Mhm. Sakasakali, Sir Eli, na hindi maihabol ito sa 19th Congress, ano po ang aasahan natin sa magiging talumpate or ulat sa bayan sa ikalimang sona po ng ating Pangulo? Inaasahan niyo po ba na sa ikalimang sona niya, meron po siyang big announcement, katulad ng ginawa niya nung total pogo ban nung nakalipas pong sona? We hope na pakikinggan ng Pangulo itong panawagan ng mga manggagawa. Pero kung by sona pa niya ito i-announce, baka too late na. Every day na nade-delay ang pagtataas ng sahod ng mga manggagawa ay nangangahulugan ng maraming buhay ng mga manggagawang Pilipino na nanganganib dahil marami na ang nagugutom, marami na ang naghihirap. Therefore, it is very imperative, importante na agaran na itaas ang sahod ng mga manggagawa. Now, if hindi siya lumusot sa 19th Congress at ito ay ipagpapaubaya na lang sa 20th Congress, asahan ho ng ating mga kababayan, ng mga manggagawa, ng ating mga kamanggagawa na patuloy natin itong ipa-file. Kasabay na rin ho ng pagpa-file ng pagbubuwag ng provincial rate para pantay-pantay na ho yung minimum wage sa buong bansa. Correct. Kasi ang bilihin sa probinsya, hindi naman ibig sabihin mababa. 'Di ba, Sir Eli? Ang tataas na rin ng bilihin, tas ang liit Tama ng po. sweldo po nila doon. Tsaka Sa maganda rin katunayan ito, po, Sir Eli, para opo. sa ganun yung mga kababayan natin sa probinsya, hindi naluluwas ito sa Maynila para dito makipagsapalaran at maghanap ng trabaho, 'di ba?
Tama po yan. At sa katunayan po, sa datos, based on data sa papel at Mm-mm. lived experience, mas mahal po ang mga pangunahing bilihin sa probinsya dahil po sa added transportation cost. Mm-mm. So, kaya hindi po totoo yung binabanggit na mas mura mabuhay sa probinsya. Kawalan po ng hustisya yan sa mga manggagawa sa probinsya. So, by abolishing po ang provincial rate, hindi na tayo magsisiksikan dito sa Metro Manila, ma-encourage pa natin o mas-spur pa natin yung economic development sa mga probinsya. Paano naman yung pangamba ng ilan na kapag ipinatupad ito, magsasara yung kanilang mga kumpanya, mawawalan sila ng trabaho, lalo na mapupurnada, lalo na sila maghihirap kasi sasabihin ng iba, hindi namin kaya yan, Opo. maliit lang kaming kumpanya, hindi namin kaya magpasweldo ng ganyang kalaki. Opo. Gusto ko lang pong i-debunk agad. Mm-mm. Alam niyo po, sa datos ng mga negosyo at empleyado sa Pilipinas, totoo na 90% ng mga negosyo ay mga tinatawag nating micro, small, medium enterprises. Pero itong 90% ay nag-i-employ lang ng 30% of the total employment workforce. So ibig sabihin, yung pinakamalaking bahagdan ng mga manggagawa ay employed ng mga mas malalaking mga kumpanya na may kapasidad na magbigay ng mas mataas na sahod and Manila rate for that matter. Mhm. Ngayon, ito pong mga maliit at maliitan na mga negosyo, yung mga micro-enterprises na tinatawag, they are already exempt from giving minimum wage. Meron po kasing batas Mm-mm. yung BMBE, Barangay Micro Business Enterprise, they are exempt from giving minimum wage. Kasi ito po yung mga negosyo na may 3 million pesos na capitalization or assets below. So ito yung mga maliliitan talaga. Ngayon, ginagamit yan na bala at panakot ng mga malalaking negosyante. Hindi ko nga maintindihan Bakit itong mga malalaking negosyante at yung mga bilyonaryo, ginagamit Sila nila pa na yung bala ano, yung mga maliit. Mhm. Sila, may kapasidad sila mga malalaki. So we really have to rethink itong paradigm ng gobyerno. Kailangan mabaliktad yan Ang ibig sabihin ko dyan, dapat ang gobyerno mas bigyan ng malaking incentive yung mga maliit at maliitan na mga negosyo para lumaki. At yung mga malaki, wag nang palakihin pa. Mhm. Yan po ang problema sa economic paradigm po ng ating bansa. So we really have to rethink our paradigm about that. So hindi po totoo na malulugi, magsasara ang mga negosyo, may kapasidad yung mga malaki, yung mga medium enterprises para magbigay ng Manila rate at mas mataas na sahod sa mga manggagawa. Oo, hoping tayo sir na maipasa Yes po po. 'yan para po sa kapakanan ng lahat po ng manggagawa. Nang sa ganun magkaroon naman ng pag-unlad kasi dito po sa atin parang kung manggagawa ka habang buhay kang manggagawa, 'di ba? Na Tama. talagang yung sweldo mo kaunti lang yung magiging pagtaas. Nakakalungkot dahil Tama. nga sabi mo nga lagi nagkakaroon ng pagtaas sa produkto, mga essential needs, 'di ba? Na talagang Yes dapat po. makakasabay yung ating sweldo. Okay, Sir Eli, Tama po. maraming salamat po sa inyong oras at panahon dito po sa aming programa. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Mabuhay din po ang ating mga manggagawa. Usapang Trabaho.